Ang ating pong series ay ito, He Puts Me in Charge. Sapagat ang lahat ng bagay sa buong mundo, sa buong sanlibutan, ay pag-aari ng Diyos, kasama tayo. At tayo ay tinalaga niya upang tayo maging stewards. Kaya itong mga nakakaraang mga messages natin may kinalaman sa ating stewardship. He puts me in charge. In charge tayo sa mga bagay na in-entrust sa atin ng Diyos. Now, ang title ng ating topic ngayong umaga, He puts me in charge over my success. Naniniwala ba kayo na ang plano ng Diyos sa inyo ay maging successful kayo? Yan ang kanyang pangako. Ako nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at ito upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So, gusto niyang ma-enjoy natin yon. Gusto niyang matikman natin. Gusto niyang ma-experience natin yung fullness of life. Kaya kung hindi mo na-experience ang fullness of life and yet you believe in Jesus, you believe in God, meaning you are missing out. Katulad ng like yung sinasabi, you are missing out. Hindi to may kinalaman sa prosperity teaching. May kinalaman nito kung paano mo ito angkinin ang bagay na iyo na. Sapagkat hindi yun automatic na nakakamtam. At hindi rin natin, pag hindi natin nakita, tayo ay napapahamak. So, umpisahan po natin ito dito sa Daniel chapter 4, verse 1 and 2, at dito tayo mag-uumpisa, dito rin tayo magtatapos. Sa dalawang verses na ito. Now, tingnan nyo. Nebuchadnezzar the king to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth. So sabihin mo sa katabi mo, kasama ako doon. O yun, di ba? Ulitin natin, ha? Tingnan nyo po. Parang ito ay memorandum. Nebuchadnezzar the king to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth. Ito sabi niya, peace be multiplied to you. Sabi niya, I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. So, itong message na ito, makatutulong sa Tagalog po, itong sinabi niya, si Hari Nebuchadnezzar, ay gumawa ng isang pahayag at ipinagkalat sa buong daigdig ang mensaheng ito. Ganito ang sinasaad. Minamahal kong mga kababayan, kagalakan kong ihayag sa inyo ang kababalaghang ipinakita sa akin ng kataas-taasan Diyos. At gusto niyan tayong lahat ay makinabang dito. Sino pong gusto makinabang sa message na ito? Okay, yung ating paboritong prayer. Okay, ready? Lord, help my unbelief. I agree in Jesus' name. Amen po. Ang unang titingnan dito, tingnan niyo po, tayo, He puts me in charge over my success. So meaning, gusto niyang tayo ay maging ready na tayo ay magkaroon ng success. At hindi mo naman gusto maging failure. Pag tinanong ko pa kayo, tatanungin ko pa ba naman kayo, sino sa inyo gusto ng failure? Walang kwentang tanong yan. Sapagkat alam ko, ang bawat isa sa inyo gustong maging successful sa kanyang relationship, sa kanyang family, sa kanyang pagpapalaki sa anak, sa kanyang negosyo, sa kanyang career. Sa lahat ng aspeto, hindi po ba? O ngayon, tatanungin ko, sino ang gusto maging successful? Pakitaas ang kamay. Ang susunod na tanong ko, are you ready? Yon. Kasi maraming mga tao ay nakaka-experience ng success but they are not ready for it. Now, what is success? Yun munang una. Tingnan muna natin kung merong magandang definition ang secular, yung in dictionary o yung si Google, kung mayroong magandang definition sa salitang success. What is success? Ito, sa secular definition, tinan nyo. The accomplishment of an aim or purpose. Okay, tinan nyo. May meaning? Wala. Walang masyadong dating. Ang success daw, na-accomplish mo yung aim or purpose. Ito pa, ang meaning na success. The good or bad outcome of an undertaking. O, yung pang isa pa, tinan niyo po. So, ano ibig sabihin nito? Bro, successful ang pag-hold up natin sa bangko. O, di ba?
Di ba? Tama po ba yan? Successful. Successful tayo sa akyat bahay. Nakuha natin lahat ng cellphone nila. Meaning, ito'y good or bad outcome. Ang tawag doon, na undertaking mo, ang tawag doon, success. Ito pa isa, tinan nyo. Favorable or desired outcome. Di yung outcome, good or bad na naman. Now, ito pang isa, the achieving of the results wanted or hoped for. O ngayon, sabihin nyo sa akin, meron ba talagang dating ang mga definition ng success? Ha? Ayun, nakuha nyo ang ibig ko sabihin. O sino nagsasabing walang dating? Papakitaas ang kamay. Yung iba sa inyo makulit. Ito naman sunod kong tanong, what do you consider success? Ano ang itinuturing mong success sa buhay mo? Dati, wala kang bahay, tapos nagkaroon ka na ng bahay. Success? Paano yung kasabihang, bahay na bato, nakatiray kwago. Mabuti pa ang kubo, nakatiray tao. Nagkabahay nga ng malaki. Lagi naman taas noo. Hindi marunong makisama sa tao, masama ang trato sa mga tao. So, is that a success? Dating walang bahay, ngayon nagka-mansion. Now, dating walang pera, tapos nagkaroon. Now, sasabihin natin, is it a success? Meron akong kasama nung araw na nakakainuman ko sa US nung araw. Hindi ko naman po tinatanggi sa inyo ang aking buhay noon ay makasamlibutan. Sabi mo nga sa katabi mo, pareho din natin. Okay? Pare-pareho lang tayo. Now, yung kanyang brother nanalo sa loto. Buhat nung nanalo hanggang sa nung oras na yun na kami magkakasama at nagiinuman at masaya, ang kapatid niya hindi pa niya nakikita. Dahil takot magbalato. Totoo yan. This is a true story. Is that a success? Na nagkaroon ka ng maraming pera. Now, ito pa, tinan nyo. Dating walang sasakyan. Yan na nung araw may nakatricycle lang. Ngayon, nakakotse na siya. Wow, ang galing ni Lord. Binless sila. Aba, pag tuwing may sale, hindi ko sila nakikita. Now, ito pa isa, tinan nyo. Napagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Yes, success. Nakalagay lahat sa wall yan. Isang engineer, isang doktor, isang lawyer. Nakalagay lahat sa wall. Pero, ang mga batang ito, kung makasagot sa kanya, inam. Kasi siya ay magsasaka lamang na pinagtapos niya ang kanyang anak. Ang paa niya, parbaga ang daliri ng paa ay parang luya. Alam niya, may magsasaka. Laging laging nakayapak yan, nakalubog ang paa sa putek, patay ang kuko. Ang mga anak bastos. Success. Dahil napagtapos mo ng pag-aaral ng mga anak mo, walang respeta. Tatay, huwag kang nga matigas ang ulo. Ha? Iba na, nagbaligtad na. Now, is that success? Nakapagtrabaho ng magandang trabaho. Okay. So, nagkaroon ito ng credit card. Pagkatapos, nabuyo sa utang. Lubog sa utang. Nagtatago na ngayon. Dahil hindi na niya mabayaran. Dahil nagkaroon siya ng magic card eh. Dahil pag nakakabili ka na. Magic na plastic, nakakabili na. Ay nung hinahabol na siya, walang free sailing, walang libre sa mundo. Lahat yan ay pananagutan mo. Kaya mga minamahal ng Panginoon, is that success? Ang definition ng success, puro bitin. Nag-agree ba kayo sa akin? Para maunawaan mo ang tunay na meaning ng success, babalik tayo sa lumalang sa atin para kung ano yung success natin ayon sa Diyos, ayon sa kanyang pananaw, yun ang ating makikita sa mata ng Diyos. Nag-guess nyo ang sinasabi ko. Nakaranas ang iba sa inyo, nagkaroon ng mga pera, pero tingnan nyo kung paano. Ubus-ubus biyaya, mamaya nakatunganga. Kaya mga minamahal ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mga example. Si John Davidson, Rockefeller Sr., ayan, tingnan nyo ang itsura niya, pakapogi. Founder of Standard Oil Company, siya ang first billionaire sa USA. In-interview siya ng isang reporter, Sir, how much money is enough? Kasi ang pera bumubuhos sa kanya pagkadami-dami na. Ngayon, ano sagot niya?
Sabi, basahin nyo. Yung phrase na yan matagal na. Luma na yan. Pero maaaring yung iba sa inyo, ngayon nyo lang narinig. Yung mama na yan, ubod ng yaman, sabi niya, just a little bit more, kulang pa. Hindi masiyahan ng flesh. Kahit ano, ma-experience mo, mapupuna mo, bakit ganito? Pag na-experience ko na, makapag-asawa na ako, maligaya na ako, ikaw ang langit ko. Sasabihin mo sa minamahal mo, nagkaanak ng 5, eto na. Bakit ba ganyan? Nagbiga ang kanta, nag-iba na ang theme song. Kaya alam niyo po, meron pang isang tao na gusto kong ikwento sa inyo. Ito, ang pangalan naman nito ay si Steve Jobs. Ito yung promotor ng game changer ng cellphone. Nung araw, yung tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, hindi ba? Siya yung touchscreen yan. Okay, so game changer. Siya, ang napakayaman din to si Steve Jobs. Siya ang co-founder, chairman at CEO ng Apple. Okay, now, chairman and majority stockholder ng Pixar. Tingnan nyo na sa internet kung ano yung Pixar. Okay, kaya maubos ang oras ko. Member of Walt Disney Company Board of Directors. Now, tinanong siya, what is your biggest regret? Kasi po siya nagka-cancer. Tapos nang siya mamatay na, ano ang biggest regrets po ninyo? Ito ang sagot niya, I wanted my kids to know me. I wasn't always there for them. Hindi ako laging nasa tabi nila pag kailangan nila ako. Now, sabi niya rito, anong klaseng success yung ikaw ay mamamatay na ay meron kang regrets sa iyong buhay? Kaya hindi tayo meant para doon. Meant para tayo sa joy ng Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Yung joy. The joy that no one can take away from you. No man can take away from you. Joy. Kaya hindi yung circumstansya, hindi yung sitwasyon, hindi yung mag-aalis ng joy sa iyo. Na walang regret, sabi ni Jesus sa Matthew 16:26, try niyo po yung katotohanan na itong message ni Jesus. Sabi niya, for what profit is it to a man to gain the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange of his soul? Ano mapapala ng isang tao, mapasa kanya man ang buong sanlibutan, ngunit may wawala naman ng kanyang buhay. O ano may bibigay ng isang tao katumbas ng kanyang buhay? Meron ba? Amen po ba tayo doon? Nakukuha niyo pa yon? Sa mata ng Diyos, ano ang success? Joshua chapter 1 verse 8. Ito, sa mata ng Diyos. Ito ang success. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Binigay sa atin ng Bible para isagawa natin kung ano yung nasusulat doon. Para ipumuhay natin kung ano yung nasusulat doon. Para basahin natin gabi at araw na ang karamihan sa inyo, hindi na ako nagpapataas ng kamay, ay hindi nagpapasa. At hindi ako humihingi ng paumanhin na kayo ay nireview ko. Dahil nire-review ko kayong talaga kung kayo ay hindi nagbabasa ng Bible. Ito, nandun ang treasure sa Word of God. Now, tingnan nyo, sabi rito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. And that is what we want. And that is what God wants for us. Yun ang pangarap ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So, tinanong ko itong what is good success? Ito ay successful in all aspects of life. Yun ang meaning yan. What is good success? Kaya kanina, tinignan natin yung meaning ng success, bitin. Tinignan natin yung meaning ng success, short. Hindi talaga makapuno. Amen po ba tayo? Nag-agree ba kayo doon na bitin? Bitin ang meaning ng success in a secular term. Pero ang success, pag ipiniliwanag ng Diyos sa atin, makikita natin,
ang success na sinasabi niyang ay good success, and it is in all aspect of life. Ang susunod na tanong, what is aspects of life? Yan ang susunod na tanong. Anong aspect of life? Merong 6 na ibinigay si Google ng aspects of life. Ito yun. Una, physical aspect. Ano yung physical aspect? It is simple, good health. Pag meron kang good health, you have the good physical aspect of life. Alam nga naman, kakatal-katal ng ganyan. Ito ang physical aspect ng buhay. Oh, hahanga ka ba naman doon? Ang physical aspect ng buhay, ang example, ay si Pastora. 71, pero hindi kayo mananalo sa kanya sa Zumba. Pangalawa ay mental. Mental aspect. Ano yung mental aspect? Yung hindi ka maluwag ang tornilyo. Hindi kayo nasa pag-itan ng matino at saka sira. Alam niyo ba yun na napakahirap kasamahan? Yung sira, nasa psychopathic, delivery ka na. Ang positive naman yung mental aspect ay genius. Napakatarin. Alam niyo ba ang genius mahirap din kasama? Hindi mo yan maiintindihan, ang genius. Kailangan maunawaan mo na itong batang ito ay genius. So ito ay, hindi siya normal, special child. Pero hindi siya sira-sira, pero siya ay genius. At maraming mga bata ay ganon. Meron siyang, ang isip niya mabilis. Ito yung aspects of life. Physical, mental, social, maayos ang relationship, magaling makisama, emotional aspect, can handle conflicts, can handle trouble in life, financial aspect, manage niya ang kanyang mga finances. Pag hindi maganda ang iyong financial aspect, pagkakaroon ka, pagdadating ng pera, paghahawak ng pera, waldas agad, walang natitira. Natatanda niyo, senior ko nung last time? Paghahawak ng pera, waldas agad, walang natitira. Yun ang sinasabi dito, financial aspect. Spiritual aspect, yun ang ika-6. Kaya, hindi lang financial, relational, kundi pati spiritual. So, ito ang sinasabi ditong good success, all aspects. Successful in all aspects of life. Sino ang gustong maging ganon? Pakitaas po ang kamay. Successful in all aspects of life. Now, kailangan natin bumalik sa Diyos. Kailangan natin tingnan ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga po, inumpisahan natin itong message natin dito sa Daniel chapter 4, verse 1 and 2, na nagbigay sa atin ng memorandum, itong pinaka-successful. Nakita natin ang pinaka-powerful na bansa noong panahon yon, pero nagkaroon siya ng downfall at nagkaroon siya uli nung kanyang, kung paano naman siya ay in-level up uli ng Diyos. Kaya kung iba sa inyo ay nagkaroon ng downfall sa ngayon, baon sa utang, maraming problema, huwag kang malungkot. Bibigyan tayo ng Lord ng tip kung paano tayo ay makakaraos. Amen pa tayo doon? Interesado ba kayo rito? Amen po. Now, sabi rito, tinan niyo po, ito yung good success ayon sa Bible, ayon sa Diyos. Mangyari po, sabi sa Bible, sa John 10:10, ang magnanakaw ay hindi napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero sabi niya, ako'y naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay. At sabi niya, isang buhay na ganap. Sabi niyo, isang buhay na ganap. Sapa. At kasiyasiyang buhay. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. But the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw ay sinungaling. At pagka tayo ang minds natin ay pinifeed in natin ng mga kasinungalingan, and then nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Nabubuhay tayo sa maling pag-asa, false hope ng ating buhay. Akala natin na isasaya. Oh, ang daming istorya ng ganyan. Akala ko isasaya ako sa iya. Tapos ganitong inabot ko. Ganun po. Di ba? Narinig niyo na ba yung mga linyang yan? Magaling niya si Vilma Santos sa mga linyang yan. Minahal lang kita. Winasak mo ang buhay ko. Kaya nakikita natin dito, napakaraming mga tao ay nagkakamali ng nakikinig sila sa mga wrong notions ng buhay. Sa Luke 12:15, sabi rito, tinan niyo po. Sabi niya, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of things he possesses. Mag-ingat ka sa kasakiman
Ang abundance ng buhay, ang buhay na ganap ay hindi nasusukat sa dami ng pananalapi o sa dami ng ari-arian. Hindi niya nasusukat ang ganap na buhay at kasiyasiyang buhay. Now, listen to this. Ito, pakinggan niyo po ito. God designed us for success. Yan ang totoo niyan. God designed us for success. Pero hindi tayo ang magde-define ng success. Pag tayo ang nag-define yung definition, sarili nating definition ng success, we will be in trouble. It will be ruined. Maruruin ang ating buhay. We will be in trouble. Kaya napakaraming natotrouble dahil ang kanyang definition ng success mali. Pananaw ng tao at saka ang tao umiimbento ng tunay na meaning. Di ba? Uulitin ko ulit. Ang definition ng success, nakikita niyo po, bitin. Kasi hindi talagang tunay na success. In what term na success? Successful sa pera, nasira naman ang ugali. Naging successful, maraming ganun po. Kaya, nasisira ang lahat ng ito when you edge God out. Pag hindi mo sinama ang Diyos. Sapagkat hindi mo sa Diyos sinimulan ang pangunawa kung ano yung tunay na success. Now, ang nagsisimula ng kaguluhan sa ating buhay ay ego. Ang ego is aging God out. Ibig sabihin ng aging God out, iniitsapuera mo ang Diyos. Pero nakahawa ka ng pera, isusugal mo, isasabong mo, ikakasino mo, gagamitin mo sa mga bagay na magdudulot ng pleasure sa iyo. Pero hindi kaganapan ng buhay. Ako na may nagdidiversyon lang. Sino sa inyo may katuwiran na gano'n? Ako na may nagdidiversyon lamang. Dapat lang naman ako yung magsaya-saya dahil ako pagod na pagod sa trabaho ko. Pera ko to. Ako bahala rito. Ano ibig sabihin nun? Pera ko to. Ako bahala rito. Anong ibig sabihin nun? Nagpapalalo ka sa Diyos. Your ego, you're aging God out. Inaalis mo ang Diyos sa eksena ng buhay mo. Sabi sa Oxford, sa dictionary, ito ang ego. A person's sense of self-esteem or self-importance. Okay. Sabi mo sa akin, good job, man. You deserve it. Okay, yun. Yun ang ating magiging problema. Maruruin natin ang purpose talaga ng Diyos sa atin. Kaya gusto niya tayong i-bless. Gusto niya tayong munang i-prepare. Dahil gusto niya tayong i-bless. Gusto niyo bang i-bless kayo ng Diyos? Taas ang kamay na gustong siya i-bless ng Diyos. Yung tunay na blessing, yung tunay na success. Amen po. Kaya dito, titingnan natin to sa istorya ng Nebuchadnezzar na sinimula natin kanina sa verse 1 and 2 at titingnan natin to sa 3 hanggang 37. Ito po yun. Inistorya ni Nebuchadnezzar kung paano yung kanyang buhay siya, ang pinakamayaman, pinakamaunlad, pinakamalakas na bansa. Walang tatalo sa kanya at ang sabihin niya dapat mangyari. Ngunit, meron siyang naging problema na nagiinip siya. At napanaginipan niya na merong nakita niya na isang napakalaking puno na mayabong, maraming dahon, abot hanggang langit. At nakita niya rito na napakaraming ibon namumuga doon. May mga hayop na sumisilong sa ilalim. Ang punong yun ay maraming bunga at halos lahat ng tao sa mundo ay kumakain doon sa punong yon. Sa mayabong na puno na yon. Pagkatapos, ito yung istorya nito, ito yung kanyang dream. Papakita ko sa inyo yung aking binabanggit. Basahin nyo ito. Okay. Ito ang napanaginip ko. Nanaginip siya. Isang napakataas na puno ng kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig, tumaas ito hanggang sa langit. Kaya naman tanaw sa buong daigdig. Ibig sabihin, tinitingala ng buong daigdig. Very popular, successful. Okay, tuloy natin. Iyon ang tawag ay success. Malabay, alam niyo bang malabay? Malabay, yung malago, yung marami siya, mayabong, malabay. Malabay ang mga sanga nito, maraming bunga, maraming kanin, ang mga hayop ay sumisilong dito, at ang mga ibon ay namumuga sa kanyang sanga. Lahat ng nilalang ay dito kumukuha ng pagkain. Yan ang kanyang dream. Ngayon,
Ito ngayon, yung kanyang naging problem. Ito, tinan niyo po. Ito ngayon yung kanyang warning. Nakita ko rin ang anghel na bumaba mula sa langit at tila siyang bantay ang tingin niya doon sa angel. At sumigaw siya ng malakas. Ibuwal ang punong kahoy na yan. Putulin ang mga sanga. Lagasin ang mga dahon. At isabog ang mga bunga. Bugawin ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod nito. Ulitin niyo yan. Ngunit huwag gagalawin ang tuod nito'y mga ugat. Nito't mga ugat. Bilibiran ito, bilibiran ito ng bakal at tanso. Okay. Bayan ito sa damuhan sa gitna ng parang, bayaang mabasa ng hamog ang taong ito. Naging tao yung puno, naging tao, di ba? Tao nang binanggit ngayon. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at mandirahan sa parang na kasama ng mga hayop at halamanan. Ang isipan nito'y, sabay-sabay. Tulungan ninyo ako. Ang isipan nito'y papalitan ng isipan ng hayop sa loob ng 7 taon. Ganong katagal? Pero yan, hindi naman yung eksakto, pero ito lang ang translation. Pero it could be 2, 3, whatever. Pero ilagay natin ito 7 taon. Ang isipan nito'y papalitan ng isipan ng hayop sa loob ng 7 taon. Ibig sabihin, masisira ng bait. Okay, ngayon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasan Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang napanaginipan ko. Ito, sabi niya, Belshazzar, at inihiling kong ipaliwanag mo sa akin ito'y di maipaliwanag ng kanyang mga engkantador ng pantas, ng Babylonia, at naniniwala kong kayang-kaya mo sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng banal na Diyos. Small letter ang niya. Kasi iba naman ang belief niya kaysa kay Daniel. Amen ba tayo doon? Itong si Nebuchadnezzar ay haring maunlad, haring successful in terms ng kanyang kaharian, pero hindi siya believer. At yung kanyang karanasan, kung paano sa kabila ng kanyang kalagayang yon, kung paano siya ibinaksak, at kung paano siya ibinangon. Meron ba sa inyo rito na nakakaranas na mabaksak? Pakitaas ang kamay. Nakakaranas mabaksak. Kaya ako'y 2 kamay . Ngayon, nais ng Panginoon na hindi tayo manatili sa pagkalugmok. Sa itong napanaginip ko, Belshazzar, at hiniling kong ipaliwanag mo sa akin, ito hindi may paliwanag sa akin ng pantas ng Babylonia, ngunit naniniwala kong kayang-kaya mo pagkat sumasa iyo ang espiritu ng banal na Diyos. Kayang-kaya mo itong i-explain sa akin. Amen po. So, titingnan natin dito. Iikot tayo rito. Amen ba tayo doon? Amen. At ito, isinulat niya para ito makaabot sa atin, para itong experience niya makapag-motivate sa atin. Makapagbigay sa atin ng paghahanda, para makapagbigay sa atin ng tamang tugon sa mga warnings. Sapagkat dito sa pulpito, ilang warnings na ang naririnig, ilang warnings na nadinig mo, na nahulog ka pa rin sa kasalanan. Ilan na? Napakaraming warnings na binibigay sa atin. Nasa araw na ito, muli, ihilingin natin, hindi ito magiging pangkaraniwang Sunday. So pagkatapos ng araw na ito, tayo ay ililid ng Panginoon, papatnubayan tayo ng Panginoon, at tayo magiging mananagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ano ang nag-cause dito sa kanya? Ano ang nag-cause sa kanya ng downfall? Number 1. Okay. Drunk in success. Kasi pag ang mali ang interpretation mo ng success, pag ang bitin nga ang mga definition ng success, pag hindi mo nakita ang tunay na meaning ng success, ito, tinan nyo. Sa Daniel chapter 4, verse 4, tinan nyo ang nangyari sa kanya. I, Nebuchadnezzar, was enjoying a time of peace and prosperity in my kingdom and palace. I was taking it easy without care. Sabi nyo muna yun. Without care in the world. Ano ba ibig sabihin ng without care? Walang pakialam. Uninterested. Ano ba ibig sabihin yan?
Alam niyo ba yung word na apathetic? Apathetic. Walang pakialam. Uninterested. Apathetic. Uninterested. So sabi niya, itong kanyang buhay, pinrasper siya. Ako si Nebuchadnezzar, nagpapangay sa aking bahay at namumuhay ng sagana sa aking palasyo. Pero sabi niya rito, without care in the world. Wala akong pakialam sa mundo. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Meaning, tignan niyo po, bakit ka ba hindi umati ng mga small group? Pastor, mababaho ho umatin doon. Bakit hindi ka na umati ng small group? Pastor, laging ako na lang nag-iimbulsa ng panggastos, pang-merienda. Bakit ka ba hindi na umati ng, Pastor, pag mayroon pong nangangailangan sa akin, lahat lumalapit at nangungutang. Bakit ka hindi umaten? See, you don't care. Wala kang pakialam sa mundo. Ang iniisip mo, pag umaten ka doon, is for your own benefit. Hindi ka umaten ng care group para ikaw naman makapagbahagi. Yun ang with care. Pero yung without care, wala kang pakialam sa kanila. Gets niyo ba ako daw, mga minamahal ng Panginoon? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Now, tinan niyo po ito. Sa verse 30, lumitaw ang tunay na siya. I said to myself, ano sabi niya sa kanyang sarili? I said to myself, nagsimula sa I said to myself, just look at this great city of Babylon. Tingnan mo nga yan, ang kaharian yan. I have created, Babylon that I have created. Nakikita niyo yung point na yon? Wala siyang pakialam at iniisip niya na ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, itong Babylon I have created, tapos sabi niya, tapos sabi niya rito, I, by my own mighty power, sabay-sabay, kayo po bumasa, I, by my own mighty power, have built this beautiful city for my glory. Ano pa isa? I built it to show my power, my might, my majesty. Okay. Yung sinasabing puro ay, familiar ba kayo doon? Sino ba ang nilalang na puro ay? Sino? Si Lucifer. Yung puro ay. Kaya ito, sa mali niyang pananaw na ito, napasukan na siya ng pride. At iba na ang takbo ng kanyang pag-iisip. Nagsasalita siya ng ganito na, sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamagitan ng aking lakas, kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para luwalhatiin ng aking kadakilaan? Kaya, mga minamahal ng Panginoon, gusto niya tayong i-bless ng God. But God wants you to be prepared for it. If you're not ready for prosperity, it will ruin your life. Pag hindi tama ang definition mo sa prosperity, hindi bibigay. Pag binigay ng Diyos yun, alam niya makakasama sa iyo. Bibigyan mo ba ng motorcycle, nang mihiling sa'yo ng motorcycle, ang anak mong 7 taon? Sabihin mo sa akin, bibigyan niyo ba siya ng motorcycle? Aba, hindi po naman. Ang yaman-yaman mo nga. Sabi niya, Dad, bili mo ako ng malaking big bike. Hindi mo bibigyan ng anak mo, hindi siya ready para ito. Tignan niyo kay Lucifer, tignan niyo po sa Isaiah 14, verse 12 to 14. Take a look at this. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nation. Tignan niyo po. Tayo hindi natin gustong bigyan pahalaga ang diablo sa ating usapan dito sa church. Siya ay walang sinabi sa Panginoon. Amen ba tayo doon? Pero bakit kailangan? Kailangan kong ipaunawa sa inyo na maganda ang plano ng Diyos sa iyo, pero siya gusto niyang wasakin ang buhay mo. At kinakailangan tayo maging ready. At tingnan natin kung ano yung pumapasok na negative sa ating mga isipan at kapalaluan na pumapasok sa ating isipan na ito ang makasasama sa ating uri ng pamumuhay. Amen po. So how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you who weakened. Ikaw na nagpapahina sa mga bansa, you weakened the nations. For you have said in your heart, ano sabi niya sa kanyang puso?
Tingnan niyo po ito. Ilang ayan? 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa, bilangin niyo. Oh, tingnan niya, I will ascend into heaven. Yan ang sabi niya dyan sa kanyang sinabi. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Inisa-isa lang natin, ibinulit lang natin para madali niyong makita. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Alam niya, pag meron kang kausap na laging binibida ang kanyang sarili, huwag na kayong tumingin. Huwag na. Lagi na lamang pagka sa kwentuhan. Kahit hindi mo nakikita yung nagkukwentuhan, nangingibabaw ang boses sa pagbibida sa sarili. Sa pagmamataas. Pagalingan. Champion sa pagalingan. Nasusundan niyo pa ba po ako? I say this with love po. Pag hindi po natin nakita itong tinuturo sa atin, kung hindi ikaw ay magtatagal sa sitwasyon mo na nais ng Diyos na iangat ka, pero magtatagal o hindi mo na malalasap ito hanggang sa ikay bawian ng buhay. Pag hindi mo nakita sa araw na ito ang mensahe na gustong ituro sa atin ng Diyos, sa akin, sa atin lahat. Ako man, nung aking piniprepare ito, sobrang ako po ay na-bless tinuturo. Na si Nebuchadnezzar, na siya ay hindi naman believer, pero nagkaroon siya ng pakialam sa buong mundo. Parang karanasan niya ay makatulong sa iyo at sa akin. At nawa po, favorite prayer natin. Ready? Lord, help my unbelief. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin laging prayer. Amen po? Sabi niya rito, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala ng umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng bituin ng Diyos, itatayo ko ang aking luklukan, uupo ako sa ibabaw ng bundok, sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Papunta doon na ay. Kaya mas maganda ay mawala sa ating puso ang kayabangan. Ang mga Beatles, natatandaan niyo yung Beatles? Sikat na sikat nung araw. Ako lang yata ang kapanahunan ng Beatles. Meron naman ako nakikitang iba rito ng mga panahon ng Beatles. Now, tinan niyo ang Beatles. Noong 1966, gumawa ng remark itong si John Lennon. Sabi niya, mas popular daw ang kanilang grupo kaysa kay Jesus Christ. Natatandaan niyo yan? Sino nakakatanda noon? Pagkataas ang kamay. Minsan may mga nakakapikon Yung sumikat lang siya ng kaunti, si Jesus Christ nananahimik na hindi naman kumikibo sa kanya. Okay. Mas sikat pa raw siya kaysa kay Jesus Christ. At noong 1980, ito na po, itong si Mark David Chapman, December 8, 1980, binaril siya sa tapat ng kanyang apartment. Dati na siyang pinupuntahan yun. Tinignan ko itong istorya nito. Dati na niyang nakikita, bumabati sa kanya yun. Kilala niya yun, na yun ay fan niya. Komportable siya doon, nakita niya. Hindi siya matatakot, hindi niya isipin na babarilin siya nito. Pero ito ay nagalit sa kanyang comment na yun. Yung remark na yun. Pinlano siya. Nakukuha niyo ba siya sabi ko? Nakikita niyo ba yun? Na, pag nagsalita ka ng pagmamataas, si Muhammad Ali, tatanda niya, ano kanyang paboritong sinasabi? I am the greatest. Nagkaroon siya ng Parkinson disease, yung Parkinson's. Yung po bang nangangatal? Ganyan, hindi na halos makalakad. At pagkatapos, itong si Muhammad Ali, pati yung speech niya, ganon, salita niya. Hanggang siya namatay na. Pero namatay siya sa ganong kalagayan. Pero siya, I am the greatest. Talaga namang napakagaling tagahanga niya ako. Don't get me wrong, hindi ko po sinisiraan. Iwas lang tayo sa kapalaluan. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Sa buong Bible, laging sinasabi sa atin, tinuturuan tayo
na ang pagmamataas ay mapanganib. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Alam niyo po ba yan? Pride is the root of every other sin. Yung pride. Pride goes before destruction and a haughty look before the fall. Yun ang mga kasabihan sa salita ng Diyos. God resists the proud, but He gives grace to the humble. This is Proverbs 16, verse 5. Sabi rito, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila ay parurusahan. Now, God resists the proud, period. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang pangalawang problem natin dito, yung una, ano yung unang problem? Drunk in success. Nahilo na siya, hindi na niya malaman kung anong gagawin niya sa pagkarami-rami niyang pera. Natatandaan niyo yung mama na yung kanyang lupain ay namunga ng sagana at pagkatapos hindi niya malaman kung saan niya ilalagay. Sabi niya, maliit ang aking kamali. Alam ko na gagawin ko, gigibayin ko ang kamali ko, maglalagay ako ng mas malaki. At saka ko ilalagay, sasabihin, ayan, ayos ka na. Iinom na lang ako, kakain at magsasaya. Sabi ng salita, ano sanabi ng salita ng Diyos? Hangal. Ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta yung inihahanda mo yan? Ang buhay natin ay hiram. Merong may-ari. Hubad akong isinilang, hubad din akong lilisan. Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Kaya ang Panginoon, dito natin matututunan sa church, ay ang pagiging humble. Bagamat may nakikita kayong humble, huwag niyo nang intindihin yon. Nagigets mo yung sinasabi ko pa? Nakukuha niya sinasabi ko? Huwag mong tingnan ng pagkatao ng tao, ang tingnan mo yung pagiging Diyos ng ating Diyos. Dahil mahal niya rin, ang yung hambog na yon, mahal niya rin. I-humble daw niya rin yon. Nakatulad ni Nebuchadnezzar. Amen ba tayo doon? Nag-agree ba tayong lahat doon? Nawa, sabi mo nga sa katabi mo, nawa hindi ako yon. Kaya itong tinuturo sa atin, pangalawa, disregarding God's warning. Hindi niya iniintindi yung warning ng Diyos. Amen po. Alam niyo ba, ang problema rito, yung pride ay magbubulag sa iyo. Magbubulag ka because of pride. Akala mo, ayos na ayos ang ginagawa mo, pero hindi mo naiintindihan na ikaw nagpapalalo na, lumalayo ka na sa Diyos. Para yun lamang pinasaya ko lamang ang sarili ko. Para yun lang pinasaya ang sarili ko, ibinahay ko lang naman yung aking dating kaeskwela. Yun lang Nabubulag sa katotohanan. Nagigets mo sinasabi ko? Tinan niyo. What are the warning signs in your life when you're headed in the wrong direction in life? Ano yung warning signs sa iyo? Ano? Na ikaw ay nasa maling track. How about conflict? Ang relationship mo magulo. Nasa maling direction ka. Conflict. Nag-agree kayo sa akin? Do you agree? Now, tinan niyo, warning signs na ito. Yung relationship mo affected, ang pangalawa, confusion. Nakukonfuse ka kung ano yung mga nangyayari. Why? Because you're disconnected to God. Wala kang liwanag. You are in darkness. You are not enlightened. Separated ka sa God. Okay. Ito mangyayari, dinidisregard mo ang God's warning. Taliwas ang iyong ginagawa. Alam niyo ang wise, tinan niyo, wise learn from the experience of others. Yun ang wise. Hindi ko na kailangan danasin para ako matuto. Nebuchadnezzar, kailangan natututo na ako sa kanya. Ikaw, kanino mo gustong matuto? Ganito ang fools, ang mga hangal. Testingin ko muna. Okay, testingin ko muna. Ay, nakakabuntis pala. Tinesting Ay, eto, naubos ang pera. Tinesting sumugal. Ay, natalo, naubos. Ay, kasi hangal. Bakit mo testingin pa? Proven na ito, karanasan ng iba. Ang wise, ano ang wise? Basahin nyo kayo. Ready? What is wise? Learn from the experience of others. Ano ang fools? Testingin ko muna.
Oh, guess niyo ako, hindi yung coaching bibilhin. Testingin bago mo bibilhin. Tama naman po yun. Hindi naman yun ang tinutukoy ko rito. Pero yung kasalanan, yung masama, testingin mo muna, titikman mo muna. Ay, testingin ko nga, alam niyo masama ang drugs, testingin ko muna. Masama nga ba? Ay, masama nga. Bakit? Praning na eh. Okay. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito ang pangatlo, worldly lifestyle. Yung worldly lifestyle, ito po ang pamumuhay ng marami. Gala ng gala, gastos dito, gastos doon, worldly lifestyle. Now, sabi ni Daniel ay ganito, sa Daniel chapter 4, verse 27. Nung pagpayuhan niya yung hari, gusto niyo bang makinig sa payo? Kung papaanong mula sa pagkakalugmok nakabangon siya. Ito, tinan niyo. Here's what you should do. Ito ang sabi niya. Okay, sabi niyo, angkinin niyo, this is what I should do. Okay, sabay-sabay. This is what I should do. Itong kailangan kong gawin. Una, repent. Okay, sabi rito, repent of your sins and start doing what is right. Tinan niyo po yan. So ito ay napakalawak. Repent. Repent of your sins and start doing what is right. Okay. Ano yung what is right? Well, marami itong mga yung mga pagpapala, katulad ng isinyer ko sa inyo nung nakakaraan, what you sow is what you reap. Kung ano inihasik ng tao, yun ang kanyang anihin. Natatandaan niyo yan? What you sow is what you reap. You do what is right. Ang ihasik mo ay pag-ibig, anong aanihin mo? Oh, ihasik mo ay kapayapaan, anong aanihin mo? Oh. Kung inihasik mo ay katamaran, anong aanihin mo? Katamaran, kalugihan. Nag-asik ng hangin, anong aanihin? Bagyo ang aanihin. Nag-asik ka ng galit, anong mangyayari? If we don't listen to God, patuloy ito. It is a cycle of defeat. Cycle ng parang epekto ng galit, bitterness, broken relationship. It is a cycle of defeat. Broken family, si tatay at si nanay, broken family din siya ngayon. Wasak din ang kanilang relationship. Dumadaloy. Nakukuha niyo ba ito? Mga minamahal ng Panginoon? Luxurious ang buhay ng magulang, luxurious ang buhay ng anak. So, mahirap na siya, namumuhay siya sa isang lifestyle na beyond sa kanyang means. Higit sa kanyang kinikita ang kanyang uri ng pamumuhay. Luxurious ang kanyang buhay. So, yun ang mali. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito ang payo. Sabi na niya, sabi niya, pakinggan niyo munang mabuti sa nawa ay makatulong sa iba. Okay, here's what you should do. Repent of your sins and start doing what is right. So, kailangan niya biblical. So, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-attend, at yung mga sermons, hindi mo sinusulat, at hindi mo pinamumuhay, mamimiss out mo. Then, begin to show merciful kindness to the poor and oppressed. Then perhaps, God will allow you to keep prospering. Magbabalik ka doon. Sabi niya sa Tagalog, kaya sabi niya, kaya't, Hari, tanggapin mo na ang aking payo sa tayo. Putulin mo na ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng paggawa ng katwiran at ang iyong mga kasamaan sa pamagitan ng pagpapakita ng kaawaan sa mga napi upang humaba pa ang iyong prosperity, ang iyong kasaganaan. Amen po ba tayo doon? Ano ibig sabihin nito? Binibigyan tayo ng pag-asa. It's not too late. Sabi niyo ngayon, Lord, thank you. It's not too late. Oh, sige pa. It's not too late. Si Lord ang nagbigay. Si Lord ang babawi. Pero ano nangyari kay Job? Siya rin ang nagbalik. Pwede ba niyang ibalik? Pwedeng pwede. Dahil ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin nun, hindi ka patapos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen po. Kaya you need to do two things. Ito po. Ano yung two things na yung first? Ano sabi? Repent. Okay, repent. Ano ibig sabihin nun? Change your mind. Mag-change ka ng iyong attitude. Alisin mo yung iyong kayabangan. Alisin mo yung pagiging independent sa Diyos. Masyado kang independente.
Gusto mo may kalayaan kang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Lawless life. Lawless kind of life. Ini-entertain mo kahit anong pumasok sa mind mo, kahit alam mong ito'y marumi, kahit alam mong ito'y masama, kahit alam mong ito'y mahalay, ini-entertain mo ang lahat ng ito. Now, wag mag-repent ka rito. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Why? Dahil pag ito'y inirepent mo, ibig sabihin, nag-humble down ka sa Diyos. Humility is a choice. Piliin mo magpakumbaba. Piliin mo magpakababa sa Diyos. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon. Pagkatapos nito, pagpapalain na kayo ng Diyos. Ay, pangyayari yun kung hindi ka nag-agree sa Diyos. Mga minamahal ng Panginoon. Amen pa tayo doon. There is a way, pero kailangan mo i-practice yung pamamaraang ito na itinuturo sa atin. Amen po. Alam nyo, ang sasabihin ng mga tao ganito, Lord, please, humble me. Naipag-pray nyo na ba yan? Nakapag-pray na ba kayo ng ganon? Lord, please po, i-humble niyo po ako. Nakapag-pray na ba kayo ng ganon? Amen. Hindi ka humble. Mali ang prayer mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, humble me. Amen po. Hindi magwo-work yung Lord, humble me. Because sabi rito, humble yourself. Ikaw ang magpakababa, ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang lumapit sa Diyos nang may pagpapakumbaba. For God resists the proud, He gives grace to the humble. It is not that God is going to intervene and sabihin, hanaping tampay, humble ka na. Sanay kasi tayo ng magic eh. Sanay tayo ng instant. Instant ang lahat. Instant ang kape, instant ang noodles, instant ang pansit canton. Pati ba naman humility? Sabi mo, Lord, paglabas ko rito, yes, humble na ako. Dinadaya mo ang iyong sarili. Sapagat ang humility ay choice. Sa atin po magmumula. Amen po. Nakukuha niyo po ba ang aking sinasabi? Now, tinan niyo. Okay, tinan niyo. Ang pride, let's just define the two words, pride and humility. Ano ibig sabihin ng pride? Pride is when I accept the credit for things that God and other people did through me and for me. Halimbawa, ang galing ng idea mo ha. Saan mo ba nakuha yung idea na yan? Ba, ikaw pala. Naisip ko yan. Pero yung tunay, kaya pala ikaw ay may magandang idea, meron kayong team. Nagigest yung sinasabi ko. Katulad, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, ang husay namang mag-preach ni pastor, nabibless ako. Pero, ikaw pala. Magaling akong mag-research. Excuse me? Marami akong researcher. Marami akong katulong. Meron akong ka-team na tumutulong sa akin na magbuo ng sermon. Amen po tayo doon. So, pag sinabi kong ganun, parang ang galing-galing ko, I will take the credit. No! Meron pong nag-research nang ipipreach ko po at pagkatapos nung akin ang ini-internalize, yung sinasa puso ko na para ma-deliver ko sa inyo, ay parang akin. Pero hindi akin. Ito ay inilid sa mga researchers at nagmi-meeting kami lagi, pinag-pray namin kayo. Hindi ito yung basta sa isang tao ang kredito na siya ay nakaka-bless mag-preach si pastor. Hindi po. Ang buong church kumikilos. Meron akong ka-team na gumagawa nito. Tinutulungan ako at dito malakas ang loob ko, nakakapag-deliver ako sa inyo. At ito pa, ka-team ko rin yung iba sa inyo na nagpe-pray sa amen. Sino sa inyo nagpe-pray sa akin? Pakitasan kami yung nagpe-pray sa akin. Pagpalain kayo, binabalik kong lahat ng pagpapala sa inyo na nagpe-pray sa akin. Seriously. I don't take the credit. Ang galing ni pastor. Ang laki ng church. Imposible na isang katulad ko ma-accomplish ito. Ang sama ng reputation ko. Di ba sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Nakilala niyo na ba ako? Dating nagsasabong, dating nag-beer house, dating umiinom, tanggero pa. Mga dati, marami akong sa dati. Ikaw gagamitin din ng Diyos. Huwag mong intindihin. You have a brighter future than your past.
Hindi tinitingnan ng Diyos yung nakaraan mo. Pagkakamali mo yun. Sabi niya, your sins and lawless deeds, I remember no more. Ikaw lang umaalala niyan, kaya ikaw ay nahuhulog sa condemnation, self-condemnation. Don't age God in your life. Ego yun eh. You're aging God out. That is ego. Pagpatuloy tayo sa pagpapakumbaba sa ating Diyos. Amen po. Pride, ina-accept mo yung credit. Ang humility, ano naman to? It's not thinking less of yourself. Sabi mo, think less of yourself. Pag tinignan nyo kay Google ito, thinking less of yourself. Humility, thinking less of yourself. Ituturo sa ni Google to. Ito lumang kasabihan na ito. Napulot lang ito. Yung, namamana lang ito, mga kasabihan na ito. Merong original na nagsabi nito. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Masyado kang self-centered. Hindi na ako pinansin. Pinatamaan ako ni pastor. Hindi na ako attend doon. Masyado kang self-centered. Napakamaramdamin mo. Harap ka ng harap sa salamin. Tinitingnan mo ng tinitingnan. Likuran mo. Kumaambok. Lagi ang puwet ngayon. Nauuso ang puwet eh. Tigilan mo na katitingin sa iyong puwet. Mahal ka ng Diyos. Kahit wala kang puwet. Pero totoo. Wala ka nang ginawa kundi tingnan mo ng tingnan niya. Likuran mo, katawan mo. Okay. What is humility? Okay, ready? Humility is thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. It's not putting yourself down. It's thinking about others. Hindi ka self-centered. Yun ang humility po. Okay, dun tayo sa pangalawa. Tingnan niyo po. Secondly, ito. Show merciful kindness to other people, to the poor. Magpakita ka ng kindness. Alam niyo ba mga minamahal pa? Ito, hindi ko laging sinasabi ito. No? Pero ikaw, na masyado kang stingy, kuripot, yung tithes and offering, ayaw mo yan. Hindi ako nakikinabang dyan. Lalong hindi kailangan ng Diyos. Pero yun ang ginagamit para makatulong tayo, para maabot natin, para mapag-aral yung mga nangangailangan ng edukasyon, na kapuspalad, yung mga walang makain, meron po tayong ayuda, matulungan natin yung mga may karamdaman. Meron tayong bata ngayon na nasa ospital pa hanggang ngayon na tinutulungan natin. Mga minamahal ng Panginoon, magsimula na po tayo na maintindihan natin yung magpakababa tayo sa Diyos. And be merciful, mahabag tayo sa mga mahihirap and mga oppressed. Nakita mo ba? Na nang masimula mong hinold back ang para sa Diyos, lalo kapag naghirap. Nakita mo ba yon? Because you think more of yourself than you ought to think. Amen po? Amen po, mga minamahal. Dahil kaya ka lamang may kinikita sapagkat ikaw ay may lakas at kaya ka may lakas ay meron kang kinakain at kaya ka may kinakain na pinagpapala ng Diyos ang lupa. Hindi kayo mag-manufacture ng pagkain ang tao. Ang pagkain ay sa lupa nang gagaling. Pinagpapala ng Diyos ang lupa. Amen po tayo, mga minamahal ng Panginoon. Nasusundan niyo pa ba ako? Sa Proverbs 14, verse 21, if you want to be happy, be kind to the poor. It is a sin to despise another. Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Nararanasan niyo yun? Amen po. Okay, tatanungin ko kayo ito. Be honest. Sino sa inyo nakakaranas ng ligaya ang tinatamasa niya ngayon sa presensya ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Nabe-bless kayo, gusto niyo lagi makinig, gusto niyo lagi mag-pray. Alam niyo na dinidinig ang ating prayer. Alam niyo, mahal tayo ng Diyos. Amen po. Dati yun, di ko alam na mahal ako ng Diyos. Ang hinahanap ko, pagmamahal ng tao. Sa Proverbs 14, verse 31, ang umaapi sa dukay, umahamak sa kanyang lumalang. Ngunit ang mabait sa mahirap, sa kanya'y nagpaparangal. Sabi sa English, whoever mistreats the poor insults their maker. But whoever is kind to the needy honors God.
Sino gusto mag-honor sa God? Pakita sa kamay. That's how we honor God. Na ikaw ay may habag sa mga mahihirap at tinutulungan mo sila. Never po sa aking buhay ang ganoon. Ako bagay, kasama po ako doon sa mga walang pakialam. Kasama ako doon. $20 lang, hindi ko yun maalpasan. Amen po. Pero, hindi na ako magsasabi. Ayoko na magsabi. Hindi nyo na kailangan malaman pa. Pero wala sa puso ko yung mag-hold back para sa iba. Napakabuti ng Diyos. Ang ginawa niya sa buhay ko man kulang pa. Naialay ko sa Kanya. Now, tingnan niyo po, ang care group natin ay naandyan para ikaw umatin doon at ikaw ay maging bahagi. Hindi naman yan, mapapala ko sa care group? May pera ba sa care group? No, hindi yon. Ikaw ay kabahagi at dapat ikaw ay makasama doon sa pakikibahagi. Amen po? Kasi Proverbs 29 verse 14, kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag ang kanyang kaharian. Ibig sabihin po rito, hindi ka indifferent sa tao. Hindi ka indifferent sa mga kapatiran natin. Alam niyo, magandang example ko sa inyo rito ng pag-ibig sa kapwa ay si Pastora Dayan at saka si A. Nandun sila ngayon sa Abra de Ilog. Ang ministry nila, yun ang original na ministry ko, kaya ako uwi sa Pilipinas. Ang iniisip ko, ang mission ko doon sa mga kabundukan, sa mga kamangyanan. Kasi nagpunta po ako doon, nagkaroon ako ng heart doon sa mga kamangyanan. Pero ang ginawa ng Diyos, pinrasper niya ng pinrasper itong naik, itong ministry sa naik. Dinala ang mga tao. Wala na akong choice ngayon. Kailangan ko kayong alagaan, kailangan ko kayong i-train, kailangan ko kayong i-nurture. I do not want you to remain attendees. Gusto po kayo maging bahagi ng plano ng Diyos. Amen po. Amen. At gusto ko kayong tulungan na maging bahagi ng plano ng Diyos. Sino sa inyo nakakaramdam na gusto niya maging bahagi ng plano ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Magsisimula yan sa puso mo. Na kayo maging bahagi ng plano ng Diyos. God wants us to get involved. Gusto niya tayo mag-humble down sa Kanya. Gusto niya ang makita sa atin kung paano tayo mag-disregard sa Kanyang mga warning. Pinahalagahan natin yung ating mga naririnig. Pinahalagahan natin yung ating mga natututunan. Amen po. Now, tinan niyo po, gusto niya ikaw ay maging leader ng community. Gusto niya maging leader ka sa workplace mo, sa iyong basketball team, sa sports. Gusto niya maging leader ka sa school. Gusto kanya maging leader. Pero hindi ka magiging leader kung hindi ka mas matured sa iyong nililid. When you stop learning, you stop leading. Ang nagli-lead, may alam. Ang nagli-lead ay action word. Amen po. At ang pangatlong reason, ito po, tinan niyo, ng pagbaksak, delayed obedience. Procrastination. Ito po yan, isa-isahin natin ito. We put off what we ought to do. Tinan niyo. We procrastinate, we postpone, pinopospone. Tsaka na. Pag nakagraduate ng anak ko, tapos, nakapag-asawa ng anak. Paglaki na ng aking apo, tapos, pag ang apo ko malaki-laki na. Yung apo, nag-asawa, pagkatapos, paglaki na naman ng apo sa tuhod. Tapos, nakalagay sa lapida, maglilingkod sana. Inabot. Hindi na umabot. Sayang ang buhay. Ang buhay, tinan nyo, walang fruitfulness and fulfillment. Kahit anong meron ka, parang kulang. Walang fruitfulness and fulfillment hanggat hindi ang plano ng Diyos o yung purpose ng Diyos sa buhay mo, nagampanan mo. Yung purpose ng pagkaka-create sa iyo, ba't ikay magaling sa math? Ba't ikay maganda ang boses? Ba't ikay magaling sa tao? Ba't ikaw ay magaling na karpintero? Lahat ng yan, talento, sa Diyos nang galing at gusto ng Lord gamitin. Nung binuo ang templo, nandun yung mga goldsmith, binuo yung templo ng Diyos doon sa Exodus. Yung mga artist, yun ang ginamit doon. Kaya mga minamahal ng Panginoon, meron kang talento at gift, yan ay hindi para sa iyo, para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen po. We procrastinate, we postpone, we delay. Pinapagpaliban ng pinagpapaliban hanggang sa tayo abutin. Tingnan niyo po ang nangyari. Daniel 4, verse 28 to 33. Tingnan niyo po.
Tingnan niyo po ito. Ang lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Okay. Nakalipas. Tingnan niyo yan. Nakalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. So ano yun? 12 long months na dineclare sa kanya yung warning ng kanyang dream. What is the dream for? Para babalaan siya ng Diyos. Inignore niya ang warning ng God. Ano ang sermon? What is the sermon for? Para ikaw ay babalaan ng Diyos, malaman mo na sa end time na tayo, para tayo ay maging ready sa kanyang muling pagbabalik. Ang muling pagbabalik ng Diyos, ni Jesus, ay hindi panahon ng kapayapaan. Ang muling pagbabalik ni Jesus ay panahon ng kaguluhan, maraming pagsubok. Nagigets nyo ba? Parang, ay, babalik na si Lord, babalik si Lord. Hindi geon yun, hindi geon. Sabi mo sa katabi mo, hindi geon. It's not, hindi ganun kaano po yan. You have to be ready. I have to be ready. I have to help you be ready. Kaya ito po, tinan niyo po, 12, nakalipas ang 12 buwan, mula na ipaliwanag ni Daniel ang kanyang Panginoon. Minsan siya namamasyal sa hardin, sa bubong ng palasyo, sinabi niya sa kanyang sarili, sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtingdig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Mga minamahal ng Panginoon, ayoko mangyari sa inyo yan. Masakit. Inaranasan mo na, tapos nangyari sa iyo. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Damo ang kakainin mo. 7 taong kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Pagdaka, naganap sa buhay ni Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at nanginain ng damo tulad ng baka. So yung pinakita sa kanya sa dream, nangyari sa kanya. Nawa, ito, tinan niyo. Kaya sabi ni Daniel, nawa huwag mangyari sa inyo yan. Nawa sa kaaway ninyo maganap ito. Ngunit ito po sa inyo sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naghintay pa rin siya ng 12 months. What about you? Maghihintay ka pa ba? Hintay mo pa ba? Magpo-procrastinate ka pa ba? Join the small group. Be part of the plan of God. Makipag-fellowship po tayo. We will learn from one another. Marami akong natututunan sa mga tinitrain ko. Alam niyo, ang marami akong natutunan, yun mga namatay sa kamay ko. Pagpapalain ng Diyos, kung sinusunod mo ang kanyang mga sinasabi. Nakarinig na ba kayo ng salitang ganito? Tinan niyo. Diba? Narinig mo yung kwento sa iyo ng kumari mo, no? Ha? Iiwanan mo si pare, pagpapalit mo sa lalaking yun? Nasisiraan ka naman ng bait. Hindi naman sinabing, magiging parang baka ka. Kakain ka ng damo. Hindi naman gano'n. Pero nakarinig na ba kayo nung ang salita niya, parang nasisiraan ng bait? Si pare, na napakabait, ipagpapalit mo sa lalaking yun? Amen po. Naghihirap yung tao sa trabaho sa abroad. Pagkatapos, iiwanan mo pagdating dito, empty. Empty, pati laman ng bangko, empty. Nakikita niyo ba yung aking point? Nasisiraan ng bait. Tapos, kausapin mo naman to si pare, paano mo magagawa yan sinasabi mong yan? Paano mo magagawa na ipagpalit mo si Mare? Doon sa babaeng yun, kilala ko yun. Nasisiraan ka ng bait. Di ba, tatay niya? Hindi ba ito yung sinasabi rito? Masisiraan ka ng bait, mawawala ang iyong isip, magiging para kang hayop, kakain ka ng damo. Amen po tayo doon. Hindi niyo gusto yun. Nasiraan ako ng bait.
Naranasan ko yung sinasabi dito. Huwag na nawang mangyari sa kahit kanino po sa inyo. Tinan niyo po itong istorya na ito. Nasisiraan ng bait pag ikaw ay lumalayo sa Diyos kasi wala ang liwanag sa iyo ng Diyos. Siya ang nag-i-illuminate sa ating mind. Siya ang ilaw na sanlibutan. Pero mga tao, they do it all the time. Self-destructive. Binibless na, nasisiraan ng bait. And then, what happened? Nawawala yung kanyang mga blessing. Pero hindi pa huli ang lahat. Naniniwala ba kayo doon? Oh, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga ang message natin ngayon ay magdudulot sa inyo ng pag-asa po. Amen po. Ngayon, ang mga tao, dinidestroy niya ang kanyang buhay. Pagkatapos, gustong-gustong marinig ng mga tao yung mga kasiraan ng tao, lalo na't pastor o pare. Pag kami kasiraan yan, scoop. Mababalita yan. Pero mahal ng Diyos ang lahat. Amen po. Gusto ng Diyos, tulungan yung mga lugmok, yung mga nagsisisi, yung mga nasisiphayo, yung mga umiiyak sa Kanya. Gustong tulungan ng Diyos. At kayo, minsan, ay naranasan nyo na yon, na kayo parang walang pag-asa. Umiiyak ka sa Diyos, pero binigyan Kanya ng pag-asa, at ngayon naandito ka, at punong-puno ka ng pag-asa. Amen po. So ito ang ginawa niya, in-restore niya ang isipan ni Nebuchadnezzar. Dito na tayo ngayon. Ano yung pattern na ginawa dito? Recovering from downfall. Paano ka makaka-recover? Number 1, look up. Focus more on God. Amen po. Nagigas yung sinasabi ko? Huwag mong i-take yung credit na ang Diyos ang nagbigay. Katulad halimbawa po, meron bumisita rito na dating kasama ko siya sa Bible study sa Amerika. Yung kauna-unahang Bible study, naandun siya. Magkaka-eskwela kami sa Bible study. Ibig sabihin na magka-eskwela, magkakaibigan kami, uma-attend kami ng Bible study sama-sama. Ako ang pinakamatanong at pinakapilosopo sa lahat noong panahong yon. Labas ang litid nung nagtuturo sa amin. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon, nung makita niya ito, kasama ko si Pastor Ricky, tinignan niya, wow, nakakaiyak naman. Sabi niya, ganito na pala. Okay, ganito nang ginawa ng Diyos. Hindi ko sinasabing, ang galing ko kasi. Delikado yan, baka maging baka ako. Ayoko yan. Kaya lagi ko sinasabi, it's not about me. It is about God who called me. Siya nagsabi sa akin, I'm going to use you. Naandun siya, alam niya yun. Yun ang patotoo ko, sabi ng Lord sa akin, I'm going to use you. Alam niya yun, yung aking lagi sinasabi sa inyo. Alam niya. Kaya natutuwa siya, itong resulta. Amen po. Sabi sa Daniel 4, verse 34, sabi niya ganito. Okay. At sa katapusan ng panahong yon, sabay-sabay. At sa katapusan ng panahong yon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Kaya ikaw, pag tumingala ka sa Diyos, ikaw ay titino. Okay? You need to look up to God. You need to get your eyes to heaven. Sa Diyong katitingin. Amen po. Focus. Refocus to God. Manumbalik tayo sa Diyos. Amen po. Ayaw ng Diyos na ikaw ay itumba para wala ka ng Diyos kundi nakatingin ka sa langit. Bedridden, walang nagalaw kundi mata. Kumain ka na ba? Hindi makapagsalita eh. Gugutom ka ba? Mata lang ang nagalaw. Pero nakahiga ka, wala ka ng ibang tinitingnan. Hindi naman makagalaw, hindi maitin. Sa langit lang ang tingin mo. Ayaw ng Diyos naman yun. At hindi ko gustong maranasan ninyo yung ganon. Marami ako nakitang ganon. Nawa, walang isa man sa inyo. Amen po, mag-agree kayo. Amen. Nawa, walang isa man sa inyo. Dahil ko ibaksak. So, i-replace mo yung pride with praise. Yun. Sa halip na ikaw ay palalo, puro reklamo ka na lang. Praise God in your life. Wake up. Wake up. Gumising ka. Amen po, yun ang pangalawa. Gising from your insanity, pride, and being opinionated. Nakakausap na ba kayo napaka-opinionated na tao? Walang bukang bibig ko. Hindi, ganito yan. Makinig ka sa akin. Nakarinig na ba kayo ng mga opinionated na tao? Don't be one of them.
Huwag niyong gayahin yung ganung ugali. Mas maganda yung kayo may interaction sa conversation. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Ayan ba't i-consider ko yung sinabi mo sa akin? Yun. Amen ba tayo doon? Now, speak about how God led you to success instead of boasting about your achievement. Kung hindi sa Diyos, kundi sinabi niya, gagamitin kita, naniwala ako sa Diyos. Kahit alam kong wala akong kakayahan, sinunod ko siya. At tayo, naririto ngayon, sama-sama tayo. Napakabuti ni Lord. Amen. Amen. Kayo nag-enjoy sa presensya ni Lord. At ibalik niyo ang glory kay God. Give back the glory to God. Huwag mong isipin na parang ang success story mo, ikaw mismo yon. Amen po. At tayo po ay magsimulang gumising sa kadakilaan ni Yahweh sa ating buhay. Amen. Kung ikaw ay inconsistent sa care group, it's about time na ikaw ay maging active sa care group. It's about time. Doon mo ipakikita ang iyong humility. Tapos na tayo doon sa pagsimba. Amen po? Sabihin nyo ngayon, tapos na ako sa pagsimba. Because God is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. God is spirit, and He must be worshipped in spirit and in truth. Tapos na yung nagsisimba ka na mayroong symbolic dyan, may icon dyan, tapos na yon. Panahon na para tayo sumamba ng buong puso't kaluluwa. In spirit and in truth. True worshipers. God is seeking true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. At yun ang ginagawa po natin dito. We believe God is here kahit hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya nakikita, pero pinagmamasdan ka niya. Amen po. Yun ang nakakatawa kay Lord. Hindi mo siya nakikita, pero pinagmamasdan ka niya. Alam niya kung ano yung pumapasok sa isip mo. Natutuwa ka na sinasabi mo sa sarili, pogi naman ni Pastor. Tutuwa siya sa iyo. Okay. Napakabuti ni Lord. Amen po. Alam niyo, kung bakit tayo kailangan mag-join in, kailangan tayo making bahagi. Why? Dahil kalimitan po doon, pagka tayo po ay uma-attend, pag Sunday, uma-attend, sa care group, uma-attend, hindi po alam kung kailan ang Diyos mangungusap sa iyo. Katulad ngayong araw na ito. Alam ko, marami sa inyo nasa-sense niya. Parang sa akin yung message na yon. Parang nangungusap si Lord sa akin. Wag na kayo magtaas ng kamay. Nasa-sense ko yan. Na ikaw yung kisap lang ng mata mo. Parang ako kinakausap ni Pastor. Hindi ka nagkakamali. Ako muna, bago ikaw. Amen po? So we get better when we replace pride with praise. Gaganda ng gagandang istorya natin. Sabi sa Daniel 4, verse 34, sabi dito, at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. Purihin si Yahweh. Amen. Amen. Success is dangerous in human perspective. Yung success in human perspective is dangerous. Pag hindi mo nakikita yung godly perspective tungkol sa success. Amen po. Do you agree? Agree. Aangkinin mo, gagamitin mo, i-enjoyin mo, hanggang sa ikaw kapusin na ng oras. Hanggang sa ang buhay mo maruin. Amen po. It is dangerous. So, kaya kailangan po makita natin yung greatness ng God sa atin. Your greatest testing, ganito po yon. Ang greatest testing mo ay ito. Alam niyo yung pagka ikaw ay nawala ng trabaho, hindi yun ang testing. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, lalapit ka kay Lord, di ba? Ang testing ay pag nakakita ka ng napakagandang trabaho, ayan na. Yun ang testing. Yung dati, ikaw ay ganito, tapos hindi yan. Kasi noong time na yun, nung wala kang pambayad sa kuryente, na may problema ka sa pagbabayad ng bill sa Meralco, malapit ka kay Lord. Hindi. Pero nung ikaw ay pinrasper niya, nagkaroon ka na ng negosyo, dumami na ang pera mo, eto na naging problem. Amen po. Yun ang dangerous thing. Yung ikaw, ang experience mo, ang tinatawag ng success in human perspective. Hindi mo nakita yung anong purpose ng success story na bigay ng Diyos sa iyo. Doon tayo sa pinagsimulaan natin. Daniel chapter 4, verse 1 and 2. Si Haring Nebuchadnezzar
ay gumawa ng isang pahayag at ipinakalat sa buong daigdig. Ganitong sinasaad, minamahal kong mga kababayan. Kagalang kong ihayag sa inyo ang kababalaghang pinakita sa akin ng kataas-taasan Diyos. Sa English, sabi niya, Nebuchadnezzar, the king, to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. It will also work for you. God bless you all. Amen po. Ang naghihintay lang si Lord ay isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Kay Jesus. All to Jesus. Sabi niyo nga yung word? All to Jesus. I surrender. Isa pa. I surrender. All aspect of life. All aspect. Kung ikaw ay mataba, magpapayat ka na. Kung ikaw ay unhealthy, simula ka na maging healthy. Physical aspect, spiritual aspect, financial aspect, in all aspect of life. Amen po. Tanggapin po ninyo mga pagpapalang ito. Hindi ko alam ang details kung ano yung kailangan nyo. At hindi ko yung maaaring isa-isahin. Pero alam ng Diyos. Kaya tanggapin ninyo, ayon sa inyong pananampalataya ay mangyari sa inyo. Yun ang sinabi niya sa Matthew 9:29. According to your faith, let it be to you. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Kasama po natin ang Panginoon sa ating pong pag-iwahiwalay.